Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda." Tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sarah at sinabi pang, "Ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak?" Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, 'Humayo ka,' siya'y humahayo, at sa iba, 'Halika,' siya'y lumalapit, at sa aking alipin, 'Gawin mo ito,' at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya,
Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinahawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo sa Sabadong ito. At natunghayan po natin ang kung papaanong isang Romanong kapitan, centurion, ay lumapit sa ating Panginoon upang ihingi ng tulong ang kanyang alipin. Nakita niyo po yun? A very good example of a good employer. Papaano po kapag meron tayong mga kasambahay, mga katulong o katuwang sa ating trabaho, to be a good employer, take good care of them. Meaning, lahat ng benefits na dapat ibinibigay sa kanila ay naibibigay, ang tamang pasweldo para sa kanilang kalusugan. And there's one more na madalas nakakalimutan, ipagdasal sila. Minsan nga po, sa paglinggo tayo nakakapagsimba, pero ang ating mga kasambahay ay nawawala ng panahon para magpahinga at makapagsimba din. Hindi lamang po tayo may obligasyon magsimba, lahat po ng kasama natin sa bahay ay dapat may panahon din para sa Panginoon. At kagaya po nitong good employer, itong Romanong sundalong ito, ay siya pa ang lumapit sa Panginoon. Bagamat hindi siya Hudyo, and yet alang-alang para sa kanyang alipin, isang panalangin ng paghingi sa Panginoon ang kanyang inalay. At ito pong panalangin na ito, yung tinatawag nating intercessory prayer. Hindi lamang para sa aga ng aking sarili o sa aking pamilya, hindi lamang pang sarili, kung hindi pati para sa pangangailangan ng iba, to intercede for others sa kanilang mga pangangailangan. Very powerful. Kaya dito ang sundalong ito ang humingi sa ating Panginoon alang-alang sa kanyang alipin. Tingnan niyo po, ipinagkaloob ng Panginoon. Kahit hindi pa nakikita ng Panginoon yung alipin, kahit hindi niya pa nahahawakan, kahit itong alipin na ito ay hindi natin alam kung maka-Diyos o malapit sa Diyos o hindi, pero dahil sa panalangin ng isang nagmamalasakit, ay ipinagkaloob ng Diyos. Kaya intercessory prayer po para sa iba, very powerful po yan. Isa pa pong mensahe o aral na ating ay yung dakilang kababaang loob nitong sundalong ito. Dahil po sa kagandahan ng katangiang ito, ay natutunan natin sa kanya ang isang panalangin na madalas nating sinasambit sa banal na misa. Siya po ang pinagmulan at nagsabing, "Lord, I am not worthy to have you under my roof, but only say the word and my soul shall be healed." O sabi niya, Panginoon, di ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa iyong salita lamang ay gagaling na ako. Dakilang pananampalataya po yan. Sabi niya, hindi ka na kailangan lumapit. Wala nang mga hocus-pocus. Wala nang pray over anything. Just by words of Jesus, healing can happen. And
siguro ay talagang namangha ang ating Panginoon sa ganitong uri ng pananampalataya. Kaya pinuri ni Jesus, sabi niya, "In all of Israel, I have not seen such faith." Ito pa, isang dayuhan, isang hindi nila kakasama sa relihiyon, pagiging Hudyo, ang nagpakita ng dakilang pananampalataya. At kaya yung ganitong klaseng kababaang loob na panalangin ang tunay na makapagtutunaw sa puso ng Diyos para ang kanyang awa ay mapasa atin. Ang ganitong uri ng panalangin na may kababaang loob ang siyang nagbubukas ng pinto ng langit upang pagbigyan ang ating mga kahilingan. Ngunit higit po doon sa centurion o doon sa Romanong sundalo ay yung ating Panginoon. 3 times sa Ebanghelyong ating narinig, nakapagpagaling ang ating Panginoon. Umaapaw ang kapangyarihan ng Espiritu ng pagpapagaling kay Jesus. Napagaling niya yung alipin ng Romanong sundalo, napagaling niya ang biyenan ni Pedro, at pagdating ng gabi ay maraming mga may sakit ang dinala sa kanya. Jesus as healer ang nakikita natin sa Ebanghelyong ito. Kaya nga po, sa atin na may mga karamdaman, mga nanonood ngayon na may mga karamdaman, o may kamag-anak, kakilala, kaibigan na may sakit, ay huwag po tayo mawawala ng pag-asa na ipagdasal. At tayo po ay laging dumapit sa Panginoon because true healing comes from the Lord who is a great healer. Kung ang pagpapagaling ng Panginoon ay hindi lamang sa pisikal, ngunit higit sa lahat sa espiritual at sa kalooban, at nagbibigay siya ng kapayapaan sa isip at kapanatagan ng kalooban. Ito po ang mga lakas na kailangan natin kapag tayo ay merong mga karamdaman o merong mga may sakit sa ating mga mahal sa buhay. Jesus as healer. As a summary po, sana po'y matutunan natin ang katangian ng pinakita ng Romanong centurion, ang pagmamalasakit sa kanilang kasambahay, sa kanyang alipin, ang kanyang kababaang loob sa panalangin sa Panginoon, at sa ating Panginoon naman ang pagtitiwala na lahat ng bagay ay napagagaling ng ating Panginoon.